Sige po, tayo po makakaupo na mga kapatid. Ating pong buksan ang ating mga hymnal book sa page 17. Page 17, O Worship the King. O worship the King, sing. O worship the King, all glorious above. O gratefully sing His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days, pavilion and splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, O clothe in the light, whose kind of His face. His chariots of proud, the deep under clouds form, and darkened His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, indeed do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies, how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen. Sundan po natin ang ating pagkaawitan sa Faithfulness. Title po, Faithfulness. Sadyan po sa harapan ng ating mga hymnal book. Faithfulness po. Sa tune po ng Near the Cross. Faithfulness, sing. True and faithful we must be to our blessed Savior. We must serve Him faithfully. Light our love and labor. Faithfulness, faithfulness, faithfulness to Jesus. May we hear Him say, well done, when
He's the true and faithful one, and He changes never. He loved us at Calvary. He'll love us forever. Faithfulness, faithfulness, faithfulness to Jesus. May we hear Him say, will God, when on high He sees us. Oh, would He to us bestow hearts with love ablazing. May He find us here below, loving, serving, praising. Faithfulness, faithfulness, faithfulness to Jesus. May we hear Him say, well done, when on high He sees us. Amen. Mabiyayang umaga po mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 2. Proverbs chapter 2, babasahin ko daw po sa Tagalog. Sa aklat ng mga kawikaan po. Verse 1, Anak ko, kapag sinunod mo ang aking mga salita at iningatan sa iyong puso ang aking mga utos, kung pakikinggan mo ang karunungan at itatalaga sa iyong puso sa kaunawaan, kung tatawagin mo ang kaalaman at sisikaping masumpungan ang pangunawa, kung hahanapin mo itong tulad ng pilak, sasaliksiking tulad ng natatagong kayamanan, mauunawaan mo ang pagkakatakot sa Panginoon at masumpungan mo ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng katalinuhan. Sa kanyang bibig nanggagaling ang karunungan at pangunawa. Pinaglalaanan niya ng tagumpay ang matuwid. Siya ay sanggalang ng mga namumuhay sa kabanalan. Sapagkat binabantayan niya ang landas ng namumuhay sa katwiran at iniingatan ang daan ng mga lingkod niyang tapat. Kung magkagayoy, naunawaan mo kung alin ang tama at matuwid, at tapat at bawat mabuting landas. Sapagkat ang katalinuhan ay mananahan sa iyong puso, at madadama mo ang kasiyahang dulot nito sa iyong kaluluwa. Ang pag-iingat ng magsasanggalang sa iyo, at ang pangunawa na magiging bantay mo, ang katalinuhan na magliligtas sa iyo, sa mga landas ng masasamang tao. Mga taong may likong pananalita na umaalis sa matuwid na daan upang lumakad sa madilim na landas, ang taong natutuwa sa paggawa ng masama at nagagalak sa kabuktutan ng masama, mga taong liku-liko ang landas at lisya ng paraan ng pamumuhay, ililigtas ka sa babaeng mangalunya mula sa taksil na asawa na mapanukso sa pananalita na lumayo sa kanyang kabiyak ng buhay.
at nagwalang bahala sa tipang ginawa sa harap ng Diyos. Ang bahay niya ay nagbubulid sa kamatayan, at ang mga landas niya ay humahantong sa espiritu ng mga patay. Sino mga matangay niya ay hindi na makakabalik o makakasumpong sa landas ng buhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng mga mabubuting tao at manatili ka sa landas ng matuwid. Sapagkat ang matuwid ay mamumuhay na matiwasay sa lupain at ang malinis ay mamamalagi roon. Last verse, ngunit ang makasalanan ay mawawala sa lupain at hindi tapat ay alisin doon. Amen. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at malalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa namang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapuno pa tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting spiritual, buksan po muli natin ang ating mga hymnal book sa page 231. Page 231, ang title po ay Ready. Ready? Sing! Ready to suffer grief or pain, ready to stand the test, ready to stay at home and say, others of his is best. Ready to go, ready to stay, ready my place to fill, ready for service, lonely or great, ready to do His will.
ready to go, ready to bear, ready to watch and pray, ready to stand aside and give, till He shall clear the way. Ready to go, ready to stay, ready my place to fill, ready for service, lowly or great, ready to do His will, ready to speak, ready to think, ready with heart and brain, ready to stand where He sees His feet, ready to set the straight, ready to go, ready to stay, ready to slice to feel, ready for service, lonely or great, ready to do His will. Last stanza. Ready to speak, ready to warn, ready our souls to yearn, ready in life, ready in death, ready for His return, ready to go, ready to stay, ready my place to fill, ready for service, lonely or great, ready to do His will. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating pag-iisip at ating mga puso sa salita po ng ating Panginoong sa Kristo na dadalhin po muli ng ating kapatid, Elder Norman Millares. Maraming salamat, Brother Jindel. Magandang umaga muli sa inyo. Tayo po ay tumayong lahat at buksan natin muli ang ating po mga Bible sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Atin pong simulan sa verse number 8. Revelation chapter 2 verse 8, narito ang sinasabi ng banal na kasulatan, King James Version. And unto the angel of the church in Smyrna write, This thing saith the first and the last, who was dead and is alive. I know thy works, and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them who say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. May God bless the reading of His word. Please be seated. Smyrna, the persecuted church. Una sa lahat ay pasensya nyo na aking boses. Nung Sunday po ay nawala boses ko nung Sunday after ng ating worship service. Gabi, 3 araw akong walang boses. Kala ko hindi na babalik. Kala ko mananatili pa rin akong paus. Pero salamat sa Panginoon at binalik niya ang aking boses. Pero medyo mahirap pa rin ako magsalita. But anyway, sikapin ko pong may raos po itong ating pag-aaral. Ito yung ikalawang iglesia, Smyrna Church. At tatawagin natin tong the persecuted church. Why? Because ang church na ito ay under persecution. Sinabi sa verse 10, Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. For be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. Now, in history, dahil sa naniniwala tayo na ang 7 churches in Asia can be interpreted in 3 ways. Literal interpretation, historical interpretation, at spiritual interpretation. Now, in history, ang church na ito ay nagre-represent ng mga churches ng Panginoon
na dumaan at dumanas ng matinding persecutions, lalo na during the Dark Ages. Yan. Now, counting trivia mga kapatid. Ayon kay Tacitus, isa po siyang Roman historian and politician noong AD 56 hanggang 120, ang unang wave ng organized persecutions ng Roman Empire ay naganap sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero around 58 to 68 AD. Now, sinisi po ni Emperor Nero ang mga Kristiyano sa nangyaring tinatawag na Great Fire sa Rome noong 64 AD. Pero naman nasunog yung siyudad ng Rome. Ang sinisi yung mga Kristiyano noong time na yon na marami na po, kumakalat na po mga churches ng Panginoon. No? Now, bago pa si Nero, actually, karamihan po sa Christian persecution ay localized at bunga ng prejudice. Isang irrational attitude ng hostility laban sa isang individual, grupo o lahi. Now, noong panahon ng paghahari ni Marcus Aurelius, around 161 to 180 AD, nagpatuloy po itong local na pag-uusig. At pinarusahan ng mga Kristiyano dahil sa pagtanggi, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa ng Roma. And for your information, during that time, siyempre, Roman, pagan yan. Sumasamba sila sa mga gods and goddesses. So itong mga believers in Christ Jesus, hindi sila umaayon dyan. And because of that, they were bitterly persecuted. Dahil, yun nga, yung sinasabi nating state religion. Ang religion ng Rome ay against sa religion ni Jesus Christ. Kaya sila ay pinersecute. Then after that, nagkaroon ng systematic persecutions. Sa panahon ni Diocletian, isa po siyang Roman Emperor na nabuhay noong 284 to 305 AD. Ito yung tinatawag na Diocletianic persecution, also known as the Great Persecution. Ito po ay isang highly organized and systematic na pagtatangka na ma-eradicate ang Christianity. Kabilang dito yung destruction, pagkawasak ng mga iglesia at ng Biblia, ng banal na kasulatan, at pinepwersa ang mga Kristiyano na i-renounce ang kanilang pananampalataya. Pero nagkaroon din po ng religious tolerance noong 313 AD na kung tawagin ay Edict of Milan. Pero ang pinakamatinding nangyaring pag-uusig ay yung tinatawag na the Dark Ages. Na ito po ay nagsimula noong 5th century hanggang early 17th century. Now, si J.M. Carroll, siya po ay sumulat ng booklet na pinamagatang The Trail of Blood, The History of Baptist Churches from the Time of Christ, their founder, to the present day. Nag-umpisa ang malawakang pag-uusig ng mga churches ng Panginoon sa buong mundo sa pamamagitan ng Roman Catholic Church. Nang ang Roman Catholic Church gained ascendancy, nagkaroon po ng union, nagkaroon ng marriage ng church sa state. 400, start yan, mga 400 AD. At dahil dyan, yung kinilalang church, kinilalang religion, yun na po yung official state religion. Yan, Catholic Church. The Catholic Church became a state religion. Now, according to J.M. Carroll, isa po siyang Baptist historian, sabi niya, I again call your attention to those upon whom the hard hand of persecution fell. If 50 million died of persecution during the 1,200 years of what are called the Dark Ages, as history seems positively to teach, then they died faster than an average of 4 million every 100 years. That seems almost beyond the limit of human conception.
As before mentioned, this iron hand, dripping with martyr blood, fell upon Paulicians, Arnoldists, Henricians, Petrobrusians, Albigenses, Waldenses, and Anabaptists. Of course, much harder upon some than others. But this horrid part of our story, we will pass over hurriedly. For 1,200 years, according sa pag-aaral ni Dr. J.M. Carroll, 50 million Christians died of persecution for the past 1,200 years. One outstanding remark ang mapapansin natin dito, mga kapatid, sa church sa Smyrna ay wala kang makikita rito na banggit ang Panginoon na mali sa church na ito eh. Okay? Walang laban ang Panginoon sa church na ito. Bagamat walang church na perfect, siyempre, hindi naman lahat ng mga churches ay perfect churches ng Panginoon. Kaya lang, pagka nagkakamali ang isang church, winawarningan ng Panginoon, pinalalaan ng Panginoon. At pag hindi binabantaan niya, at pag hindi nagrepent, kakastiguin ng Panginoon yon, parurusahan ng Panginoon. Now, dito po mapapansin nyo sa church sa Smyrna, kasi sa church sa Ephesus, may nakita ang Panginoon na laban sa kanila eh. Sabi ng Panginoon, I have somewhat against you because thou hast left thy first love. Dito, wala siyang nakita. Excuse me. Maring meron, kaya lang hindi niya na binanggit. Siguro, hindi na marahil kailangan pang banggitin dahil sa hirap na daranasin ng church na ito eh. So, pag tinignan natin itong history, Trail of Blood, ito yung characteristic ng Smyrna Church. The church under persecution. Excuse me. Ang iglesyang ito, itong church na ito, ay talagang first time, makakasagupa ang persecution because of their faith. Now again, tingnan po natin ang ilan sa mga bagay dito sa ating teksto. First, yung pagpapakilala kay Jesus Christ, the introduction of Christ. And then yung commendation ng Panginoon sa kanila. At yung admonition ng Panginoon sa kanila. And then yung counsel ng Panginoon sa kanila. So, apat po yan. Tingnan po natin the introduction of Christ. Look at in verse 8. And unto the church or angel of the church in Smyrna write, this thing saith the first and the last, who was dead and is alive. You'll notice, mga kapatid, na bago mag-start yung messenger tungkol sa kung ano yung mensahe na ipaabot doon sa angel of the church in Smyrna, ini-introduce palagi si Jesus Christ. Laging may kinalaman yan, mga kapatid, sa magiging conduct ni Jesus Christ kung paano niya i-deal itong church. Yung kanyang characteristic, may kinalaman, may kaugnayan sa message at pangangailangan ng church. At dito pinakilala si Jesus Christ bilang the first and the last, who was dead and is alive. Nabago po natin yan tunghayan according to secular history. Kasi ito po ay message addressed to the angel of the church. Now, the word angel, sabi na angelos, meaning basically ay messenger. Now, according to secular history, the first bishop or pastor of Smyrna was Polycarp. Pero may mga naniwala, bago pa raw si Polycarp, meron nang nauna sa kanyang dalawa. Pero ganun pa man, whether si Polycarp ang nauna o hindi, pinadala ang message na ito sa pastor. Now, granted si Polycarp ang naunang bishop dito eh. Yun ang kinikilala, si Polycarp. Now, sino si Polycarp? A disciple of the Apostle John. Naabutan ni Polycarp si Apostle John. Now, remember na si Apostle John ang last
apostle na nabuhay. Matanda na siya, siguro mga 90 years old na siya or 100. Okay? So, itong si Polycarp, naging disciple ni Apostle John. Now, itong si Irenaeus, na nakakakilala kay Polycarp, sabi niya, si Polycarp ang inappoint na bishop ng mga apostles. And naglingkod siya sa church na ito. Here, medyo may edad na si Polycarp, the aged Polycarp, 90 to 100 years old, probably. He suffered martyrdom around 155 AD. He was burned at the stake. In the large amphitheater ng Smyrna because he refused to deny his faith. And he was buried in a sepulcher. Nabanggit natin yan because it was addressed, this message was addressed to the angel of the church in Smyrna. This is a local church. The church in Smyrna. Kung ikaw siguro nabuhay ng time na yan, kung tayo nabuhay ng panahong yan, makikita natin yung church doon. Mayroong believers na nagtitipon po doon. So, local church, no? Local church ito. Lahat ng mga churches sa New Testament ay local churches. So, hindi tayo naniniwala sa universal invisible church. That's unscriptural. Invento lang ho yan ng tao. Local church. Pagka may na-convert, may na-save sa lugar na yon, malapit siya sa Smyrna, doon siya magpapabaptize, doon siya magiging kaanib. Yan. Local visible assembly. Ang iglesia pong ito ay kumakatawan sa kalagayan ng mga iglesia sa ilalim ng mga pag-uusig ng mga emperador ng Roma. Alam niyo ba kung ano meaning ng Smyrna? Ang Smyrna, galing po yan sa salitang myrrh or myrrh. Ano yung myrrh? Ito po isang yellowish brown to reddish brown aromatic gum resin. Nagaling po yan sa puno ng kahoy na may mapait na panlasa. Kadalasan, ito po ay ginagamit sa pang-embalsamo ng mga bangkay. Sa makatwid, ito po ay nagpapahayag ng mapait na pagdurusa at pag-uusig na tiniis ng mga banal ng Diyos. Kasama na ang maraming pagkamatay at pagkamartir ng mga Kristiyano sa panahong ito. Hindi lang yan, ang mira po ay mayroon din siyang mabangong amoy. Mabango po na sumisigasig sa mga gawa ng mga banal na nakakalugod po sa Diyos. Ang iglesyang ito ay nagtiis sa maraming kahirapan na may lubos na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, kung kaya't ito marahil ang dahilan kung bakit walang reklamo ng Diyos sa kanila. At kung meron man, di niya na binanggit po yun. Hindi na naging big deal po yun sa Panginoon. Hindi dahil sa ang iglesyang ito ay walang kapintasan o kaya ay walang kasalanan, ngunit nararapat na gamitin ang iglesyang ito nang may pagmamahal sa kanyang naghihirap na kalagayan. Probably, Christ was only considering yung matinding paghihirap na pinagdadaanan ng iglesyang ito. Hindi na binanggit kung ano man yung kapintasan po nila. So tingnan po natin, pangalawa, ang pagpapakilala kay Jesus Christ. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pagpapakilala sa Panginoong Jesus ay may importanteng koneksyon sa nilalaman ng sulat o mensahe. Yung paglalahad ng kanyang mga katangian ay may kinalaman sa uri ng mensahe na nais niyang ipaabot sa iglesia. Una, si Jesus ay pinakilala bilang the first and the last.
nabanggit natin si Jesus Christ. Bagamat wala namang pangalan ng binanggit, yung pangalan ni Jesus Christ dito, pero walang ibang tinutukoy dito. Sigurado tayo kundi si Jesus Christ eh. Look at in chapter 1, verse 11. Sino yung nagsalita rito? Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. Sino yung Alpha and Omega? Kasi yung Alpha and Omega, siya yung first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Now let's jump to verse 17. And when I saw him, when John saw him, who is that? Jesus Christ. Why? Because it says here, I fell at his feet as dead, and he said, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Inulit-ulit. 18, I am he that liveth, and I was dead. Sino ba yung liveth and dead? Sino ba yung namatay? Di ba si Jesus Christ? Nabuhay, namatay. Then next, look at that. And behold, I am alive forevermore. So may duda pa ba dyan? Kung sino tinutukoy dito? Si Jesus Christ. Wala namang nabuhay, namatay, nabuhay na maguli, at buhay magpakailanman, kundi si Jesus Christ. Walang iba. Kaya nakakasiguro tayo na yan po ang ating Panginoong Hesus. Amen, and have the keys of hell and of death. Now, hindi lang siya tinawag na first and the last. Iniugnay din doon sa pangalang Alpha and Omega. Jesus Christ is the Alpha and Omega. Ano ba yung Alpha? Ano ba yung Omega? Alpha is the first letter of the Greek alphabet. The first. Kaya nga siyang first. Omega is the last Greek letter of the Greek alphabet. Kaya siya last. It's the same, tama? You agree? Na yung Alpha and Omega, ang meaning niyan, first and last, they are the same. One and the same. You agree? Now, kung nag-agree kayo, ito, notice verse 8. Binanggit kasi dito yung Alpha and Omega. May nagsalita. Sabi sa verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Sino nagsalita? Saith the Lord. Walang Jesus, ano? Hindi naman binanggit Jesus o Christ. Sinabi lang, Lord. Another description, who is, and who was, and who is to come. Look at this. The Almighty. The Almighty. Sino yung the Almighty? That is an attribute ascribed only to God. There is none other than Almighty than God. God is the Almighty. So ngayon, sino itong nagsasalita rito? Nasabi niya siya yung Alpha and Omega, the beginning and the ending. Ito'y Diyos, the Almighty. Hindi kaya si Jesus Christ yan? Sabi ng mga Job, hindi. Ano ibig sabihin? Magkaiba yan? Saan nung nagkaiba? Minakausap ako Jehovah eh. Pastor ng Jehovah, magkaiba daw yan. Iba daw yung verse 8 dito sa verse 11. Sabi ko, ano ang pagkakaiba? O tingnan mo, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Verse 8. Verse 11, I am Alpha and Omega, the first and the last. O, kita mo, magkaiba? Iba yung beginning and the ending sa first and the last. Payag kayo? Spelling pa nga lang eh, no? Spelling nga naman, magkaiba na eh. So, kung yung verse 8, yung Alpha and Omega, Almighty God, ang tinutukoy yung God the Father, tapos verse 11, God the Son, o si Jesus Christ, sa dalawa pala Alpha and Omega. Isa ang God the Father, at isa si Jesus Christ. Saan mo mga yun mababasa sa Bible na dalawa ang Alpha at Omega? Ha?
Kung mo ba, the beginning and the ending yung una, tapos yung sa first and the last, magkaiba yan? Ano pagkakaiba ng beginning and ending sa first and the last? Para sa'yo magkaiba. Yan ang pagkakaintindi mo eh. Ayaw mo lang tanggapin na yung the Almighty sa verse 8, siya rin yung sa verse 11, at siya rin po yung verse 17, siya rin po yung verse 18, at siya yung nagpakilala sa verse 8 ng chapter 2. Tama? Ay patanggapin eh, na si Jesus Christ ay Diyos. He is the Almighty. All power, Jesus said, all power in heaven and in earth has given unto me. All power nga eh. Pag sinabing all power, binigay kay Jesus Christ, may natira pa ba? Oh. Ang katwiran kasi nila, tinawag kasi si Jesus Christ sa Isaiah 9:6 yata yun, Mighty God. Tapos yung Father, Almighty. Kaya magkaiba daw. Kaya sa mga Jehovah, si Jesus Christ, Mighty God, maliit na Diyos lang. Maliit. Mighty lang. Parang mighty band, ano? Mighty God. Tapos may Almighty. May mas makapangyarihan pa kay Jesus Christ. So yun ang pagkakaintindi. Sige. Kung yan ang pagkakaintindi nyo. Okay. So, si Jesus Christ, the first and the last. Alpha and Omega, the first and the last. Yung God the Father, Alpha and Omega, the beginning and the ending. Tanong, wala na bang ibang first and the last si Jesus Christ lang? Ha? Yan ang tanong ko sa mga Jehovah, sa mga Rasilites. Wala na bang ibang first and the last kundi si Jesus Christ lang? Ayaw niyong ibigay yung the beginning and the ending eh. Oh. Pero Alpha and Omega rin si Jesus Christ. Kaya lang first and the last. So ang tanong ko, wala na bang ibang first and the last kundi si Jesus Christ lang? Yan. Sa Old Testament, sino ang tinawag na the first and the last? Basahin natin. Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44 verse 6. Iisa lang ba yung the first and the last? At siya ba ay si Jesus Christ? Ay, tingnan natin ho. Bible po ang sasagot. Isaiah chapter 44 please, in verse 6. Thus saith the Lord. Sino nagsalita? Maliwanag, the Lord. The King of Israel. Hindi lang siya Lord, King of Israel. And His Redeemer. The Lord of hosts. Ano sabi niya? I am the first, I am the last. And beside me, there is no God. Sino to? Kung agree na yung the first and the last sa Revelation 2:8, Revelation 1:17-18, si Jesus Christ, at wala nang ibang the first and the last, sino ito? Nasabi niya, Diyos siya, at liban sa akin, wala nang ibang Diyos. Di ba napakaliwanag niyan? Si Jesus Christ yan. Amen. Tatanggihan mo pa ba yan? Maliban na lang, huwag mo talagang maniwala sa katotohanan. Ayaw mo maniwala sinasabi ng Biblia. Ayan na, at face value. Diba? O baka naman sabihin na isang talata lang yan. Meron pa. Chapter 48. Tingnan po natin. Chapter 48 verse 12. Chapter 48 verse 12. Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called, I am He, I am the first, I am also the last. Hindi pa pinapanganak si Jesus Christ dyan. Hindi pa umiiral si Jesus Christ as Jesus. Pero umiiral na siya as the second person of the Trinity. The Son of God. Wala pa nga lang siyang katawan. Kasi nagkaroon siya ng katawan nung ipinanganak siya sa Bethlehem. O nung siya ay nabuo sa sinapupunan ni Mary.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa lang, naroon na ho ang salita. Sabi sa John chapter 1 verse 1. Umiiral na po siya. Pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh. Sino yun? Sino yung Word na nag-made flesh? Jesus Christ. Umiiral na si Jesus Christ. Okay? Ito, sige, pagsamahin na natin lahat. Alpha and Omega, the beginning and the ending, the first and the last. Punta tayo sa Revelation chapter 22. Sige, tapusin na natin to para hindi na magtalo. Yan po ang ipakita nyo sa mga Jehovah's Witnesses, proselytes. Revelation chapter 22, verse 12. And behold, I come quickly. Sino to? Nadadating. Who is and who was and who is to come. Di ba? Sabi doon sa Revelation chapter 1. And my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ayan na. Sama-sama na. Tatanggihan pa yan? Bihira yan. Ayan o. Pinagsama-sama na. Si Jesus Christ yan eh. Sabi niya, I come quickly. Verse 20. He who testified these things says, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Amen? Yun. Sold out. Sold out. Ayos. So, anong kahulugan nito? Bakit niya sinabing first and last? First, pinakilala ang divinity ni Jesus Christ. No doubt, the first and the last imply divinity. At ito po ay ini-apply sa walang iba kundi ang tunay na Diyos. Jesus Christ is God. The language properly denotes eternity. It means eternity. Jesus Christ is the eternal God. Pag binalikan nyo yung chapter 1 verse 8, who is alive forevermore. This is to show Christ's eternal existence, past, present, and future. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang kanyang existence ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng panahon na darating, gaya ng kanyang pag-iral sa mga nakalipas na panahon. He is the beginning, and He is also the ending, or the end of all things. That He was the commencement, and He will be at the close of time. Ngayon, anong kaugnayan nito sa iglesia sa Smyrna? Bakit siya nagpakilala ng ganon? Una, dahil si Jesus Christ ay eternal God, His existence continues. He will always be with His church. Pinangako po yan ng Panginoong Sus. Bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa kanyang iglesia, ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Matthew chapter 28, verse 20, and I will be with you always, even unto the end of the world. The world is not cosmos, it's aeon, meaning ages. Ako isa sa inyo sa lahat ng panahon. Kaya kahit na ang Panginoon Kristo ay umakyat na sa langit, nandiyan ang Panginoon Jesus, binabantayan niya, sinusubaybayan niya, kasama niya ang kanyang mga tunay na mga iglesia. Kahit na siya nasa heaven, nandiyan pa rin ang mata ng Panginoon. See? Pangalawa, siya ay una. He is the first.
Sa umpisa pa lamang ng kanyang iglesia, naroon na siya. Sa umpisa pa lamang na ang iglesia ay pinanganak o ang iglesia ay itinatag, naroon siya. Kasama niya. Siya po ang huli. Sa katapusan ng kanyang iglesia dito sa lupa, siya po ay naroon pa rin. Sapagkat ang kanyang pangako, I will never leave you nor forsake you. That is Christ's promise. And also Christ said to His disciples in John chapter 7, verses 33 to 34, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon, sabi ni Jesus Christ sa kanyang iglesia, at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. John 7, 33 to 34, kung nais niyong tingnan. Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako matatagpuan. At kung saan ako naroon na hindi kayo makakapunta roon. Pero to the rescue ang Panginoon. Bagamat nagsabi siya, parang nakakalungkot na balita na para bagang sila iiwanan ng Panginoon, alis siya eh. Pero sabi niya sa John 16:16, sandali na lamang. At ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Pero sa talatang 22, sabi niya, kayo sa ngayon ay may kalungkutan. Ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso, at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Pero nangako po ang Panginoon sa kanyang iglesia, sa John chapter 14, verses 16 to 18, bagamat kanyang sinabi na siya ay aalis, pero sandali lamang po yun, sabi ng Panginoon eh. Kaya malulungkot pansamantala ang iglesia eh. Pero sabi ng Panginoon sa John 14, 16 to 18, at hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw. So hindi niya iiwan na parang mga orphans. Parang mga basang sisiw ang kanyang iglesia na walang papalit sa kanya. May papalit sa kanya, yung mga aliw. The Holy Spirit. Para ano? Upang makasama ninyo siya magpakailanman. 17. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo, sapagkat siya nanatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. 18. Hindi, itong pangako, hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Because He is the first and He is the last. He always exists. He is always there. His presence is always there in the midst of the church. Where 2 or 3 are gathered together in my name, Jesus said, there am I in the midst of them. Second, Christ is first in persecution. Since ang context ng message ay Smyrna's tribulations and persecution, all about the sufferings of the church. And who is the expert? Who is the expert? Pagdating sa mga sufferings, tribulation, persecution, Jesus Christ. Because He's the first. First means first in time. First in place, first in order, first in rank. Si Jesus Christ ang unang dumanas ng mga kahirapan, ng karukhaan, ng mga pag-uusig. Siya ang unang dumanas ng kamatayan. Siya yung unang pinatay. Di ba? Para bang sinasabi ng Panginoon sa iglesyang ito na gusto niyang i-comfort dahil nakita ng Panginoon yung malagim na kanilang sasapitin at dadanasin. Para bang sinasabi ng Panginoon na sa church, you will go through a lot of trials. You will go through a lot of sufferings and persecutions just like me. In the world, you shall have tribulation. But don't forget, I was the first one who went through the same ordeal. But be of good cheer. Do not be dismayed. I have overcome the world. And you too, kayo rin, you will have the same
victory. And I, who is the end, will end all your miseries. Tatapusin ko ang inyong mga kahirapan. I will come back for you. I will come again. And that's my promise. Gaya ng sinabi niya sa kanyang church sa John chapter 14, verse 3. I will come again. I will go to my Father and I will prepare a place for you. And after I have prepared a place for you, I promise I will come back for you, my church, my bride, my beloved. I will take you with me. Therefore, let not your heart be troubled. The word end in Greek word is eskatos, meaning last in time, last in place, last in order rank, meaning final place or time. Doon kinuha yung salitang eschatology, the study of the last things, eskatos. So, ano ibig sabihin yan? Christ will be the end of their sufferings. Christ will put an end to their trials, their tribulations, their persecutions, their poverty, the poverty of His beloved dear saints. The church. I'm the first. I'm the last. Thirdly, Christ is the first in resurrection. He's the first in resurrection. In Colossians chapter 1, verse 17. Colossians chapter 1, verse 17. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ho dito, si Jesus Christ ang firstborn sa resurrection. And He is before all things, verse 17, and by Him all things consist, 18, and He is, Jesus Christ, the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Si Jesus ay ipinakilala bilang which was dead and is alive. Yun yung pangalawa, di ba? Sabi, I am the first and the last who was dead and is alive. The dead. Yan, which was dead and is alive. Now, Christ died. We know all that? Because of persecution. But you know what? He conquered death. He conquered it. Hindi ho siya nagapi, hindi siya napigil, hindi siya ganap na natalo ng kamatayan sapagkat pagkalipas na 3 araw at 3 gabi, bumangon mula sa mga patay ang ating Panginoong Jesus. He rose again and now, sabi ng ating teksto, He is alive forevermore. Hindi na mamamatay magpakailanman, once lang siyang namatay, tapos na yon. He is alive forevermore, never to die again. Siya ay namatay. Yes, alam natin yan. At siya po ay namatay sa ating mga kasalanan. Siya po ay nabuhay. At muli ho siyang nabuhay para sa ating justification, para sa ating righteousness. At siya ay nabubuhay magpakailaman upang mamagitan para sa atin. Hanggang ngayon ating Panginoong Kristo ay namamagitan pa rin sa atin at sa Ama. Siya ay namatay. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan, binili niya ang kaligtasan para sa atin. At siya po ay nabuhay. At sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay kanyang inia-apply sa atin ang kaligtasan kanyang binili at binayaran. And this is the hope of the church. Yan po ang kaugnayan yan. Bagamat ang mga banal ni Kristo ay dadanas ng kamatayan tulad niya, pero sila'y muling bubuhayin at hindi na mamamatay magpakailanman. Kagaya niya. Jesus Christ is the resurrection and the life. In John chapter 11,
Verse 15, He said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Do you have that hope? Meron ka bang ganyang pag-asa? Ang kamatayan, di mo maiwasan yan. Talagang tayo ay naka-appoint na sa kamatayan. Ang pag-uusapan na lang, pag ikaw ba namatay, may pag-asa kang muling bubuhayin? Paano ka nakakasiguro? Ha? Nakakasiguro ka lang sa pamagitan ni Jesus Christ. If you will only come to Him, repent of your sins, and trust Him, believe in Him. If you will only, if Jesus Christ will only be your Lord, Savior, and King. If you will only be with Christ, then anumang meron kay Jesus Christ, bibigyan niya sa iyo. Lahat ng meron siya, mapupunta sa iyo. Kasama dyan ang buhay na walang hanggan. Nangako siya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Na kay Kristo ka na ba? Sigurado ka? Si Yesu Kristo na ba ang Panginoon, tagapagligtas at hari ng iyong buhay? Sana nga. I hope. Bago pa maging huli ang lahat. Ang unang bumangon mula sa mga patay, the first na bumangon sa mga patay sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, si Jesus Christ. Baka sabihin, Pastor, may nauna pa kay Jesus Christ sa Old Testament, may namatay, binuhay. Tulad nung may binuhay si Elijah, si Elisha. Bakit si Jesus Christ ang tinatawag na firstborn of the resurrection? Firstborn of the resurrection kasi siya lang yung kauna-unang tao na nabuhay na hindi na namatay. Lahat ng mga nabuhay ng ibang mga tao, namatay din namatay. Hindi sila naging immortal. Pero si Jesus Christ, yung taong kaisa-isang taong namatay at nabuhay na maguli at hindi na namatay, immortal na siya. Meron siyang immortal na buhay, kaya siya tinawag na firstborn. Sapagkat kahit na ang iba ay ibinangon bago kay Jesus Christ at sa pamamagitan niya, pero hindi sila nasa state of immortality. Ito pong mga title ni Jesus Christ ay mahalaga. Angkop at kinakailangan para magbigay ng encouragement sa church sa ilalim ng mga suffering of death. Yan ang dahilan. Kaya napaka-importante yung pagpapakilala kay Jesus Christ. So yamang si Kristo po na siyang eternal God ay natikman sa anyo o kalikasan ng tao ang kapaitan ng kamatayan para sa kanila at muling nabuhay. So ipinahihiwatig lamang na kahit sila'y tinawag upang sumailalim sa pinakamapait na kamatayan alang-alang sa Kanya, nangako ang Panginoon, sila'y muling bubuhayin din gaya niya. At sila ho'y mabubuhay kasama niya magpakailanman. Mga kapatid, tayo bilang iglesia, tayo po bilang mga mananampalataya, yan po yung ating inaasahan at hinihintay. Mamatay man tayo dito sa lupa, kung sakali man, umaasa ho tayo mga kapatid, babangon din tayo, bubuhan tayo magli, at makakapiling po natin ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo at hindi na ho tayo mapapahiwalay sa Kanya magpakailanman. Amen. Yan ang assurance. Kaya kahit na dadanas tayo ng tribulation dito sa lupa, dadanas tayo ng sufferings, poverty, lahat na ng uri ng kahirapan, may pag-asa tayo. Yung mga tao, wala Wala silang ganung pag-asa. Marami. Ang alam lang kasi nila yung buhay dito sa lupa. Kaya yung iba ayaw pang mamatay. Kasi ang alam lang nilang buhay, yung buhay lang dito sa lupa. Wala silang inaasahang buhay sa kabila. Wala. Kung meron man, hindi pa sila sigurado. Nanghuhula. At palagi sinasabi, sana. Wala, sana. Kay Kristo po may katiyakan. Amen. May katiyakan. Kaya mga kapatid, gawin natin itong kaaliwan sa atin. Itong iglesia, sinabihan na sila ng Panginoon, dadanas kayo ng kahirapan.
Nobody is exempted. Nobody. Pero ganun pa man mga kapatid, tanda natin, bago po tayo dumanas ng kahirapan, may nauna sa atin. Si Jesus Christ. Tandaan natin yan. Kaya huwag mo isipin na pagka ikaw sinakluban na ng langit at lupa, parang akala mo, ikaw lang pinaka-pobre at kaawa-awang tao, kaawa-awang nilalang sa mundong ito. Uy, huwag drama. Kakapanood yan ng Korean novela. Tandaan niyo, Panginoong Sus. Katakot-takot na paghihirap ang dinanas niya rito. Nauna siya. He is the first. And He will be the last. Sa atin. Matatapos din yan, mga kapatid. So may pinagdadaanan ka ba? Nahirapan ka na ba? Gusto mo na ba? Pastor, hirap na po. Oh, gusto mo na ba? Sabihin mo lang. Ba't anong gagawin nyo? Di pagpe-pray natin. Ano yung pagpe-pray nyo? Kunin ka na. Kung ano kalooban ng Panginoon, siyempre. Now, finally, mahaba-haba ho itong mensahe. The commendation of Christ. Alas 12 na eh. Alright, the commendation of Christ. Matapos na nakita natin the introduction of Christ, the commendation of Christ. Balik po tayo, Revelation chapter 2. It's nice to know, no, mga kapatid, na bago pa tayo nagdusa at naghirap, may nauna sa atin. Ang Panginoon. Kaya siya yung ating inspirasyon, no? Siya yung ating modelo, Siya yung ating kalakasan. Verse 9, I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them who say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. I know, gaya ng napag-aral natin, alam ng Panginoon ang kalalagayan, true spiritual condition ng kanyang church. Alam ng Panginoon kalalagayan mo. Alam ng Panginoon kalalagayan ko. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin. Alam niya yan. Hindi yan lingid sa kanyang kaalaman. Alam niya ho yan. Dalawang bagay ang alam niya First, He knows their internal state. I know thy works and tribulation and poverty. I know thy works, meaning good works. Overt man or covert man, importante yan mga kapatid. Hindi lang niya alam yung outward works, yung overt works. Alam din niya yung gawang hindi nakikita at hindi alam ng madlang people. Kaya importante, dalawa, ang babantay natin, hindi lang yung ating mga ginagawa na nakikita ng mga tao. Kasi baka tayo maging kampante bilang iglesia na kung mo faithful ka, no? Lagi ka nasa church, walang palya, maatin sa umaga, maatin sa gabi, maatin sa prayer meeting, lahat ng mga activities present, Bible conference present, nagtatides, nag-o-offering, napaka-faithful So, yung iba, ginagawa yan ng sukatan yan, ayan, faithful yan, makakasama na sa rapture yan. Ay, yung mga nakatatagong ginagawa niya na hindi mo alam, paano yun? Tulad ng pride, tulad ng hypocrisy, covetousness, anger, yung hatred niya sa puso niya, alam ng Panginoon niya. Kaya huwag tayong mag-conclude agad, si brother sister so and so, faithful na faithful. At alam mo ba puso nun? May mga tinatago yan. Panginoon, alam niya yan. I know your works. Both overt and covert. Yeah. Babantayan din natin ang ating mga puso, mga kapatid. I know thy tribulation. Ang iglesia pong ito ay nasa kapigatian. At ito po ay napansin o pinansin ng ating Panginoong Hesus. Nalalaman po niya ang pigati ng kanilang mga kaluluwa at pinupuri niya sila sa kanilang katyagaan.
at pagpupunyagi na kahit sila'y dumaranas ng kapighatian, nananatili pa rin sila. Ikatlo, I know thy poverty. Alam ng Panginoon yung poverty nila, no? Dahil sila ay mayroong kapighatian, siyempre, it leads to poverty. Now, alam niyo, itong kapighatian, pangkaraniwang karanasan na po yan eh. At kalagayan ng lahat ng mga banal. Listen, that is the common lot of all the churches of Jesus Christ. No? Again, sabi ng Panginoon sa John 16:33, in the world, tribulation. In the world, you shall have tribulation. So, ang tribulation, mga kapatid, hindi na ho bago yan. Lahat ng mga churches ng Panginoon, yan, lahat yan, dumanas yan ng tribulation. Ang tribulation, sufferings, ay legacy ho yan ni Jesus Christ sa kanyang mga tagasunod. Philippians 1:21, for unto you, it is given on the behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His name's sake. You see? Tama ba ako nung sinabi kong legacy yan ni Jesus Christ? Sufferings, legacy yan ni Jesus Christ sa kanyang mga tagasunod. Philippians 1:29. At bago po ang church, bago tayo mga kapatid, makakarating ng kaharian ng Diyos, dadanas muna tayo ng tribulation. Acts 14:22. Tingnan niyo po. Acts 14:22. Sabi po dito ni Apostle Paul at ni Barnabas sa mga churches, confirming the souls of the disciples or churches, and exhorting them to continue. Basta lang mag-continue tayo in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. See that? May exempted? Wala. No kingdom without tribulation. Kumbaga, no crown, no cross, no crown. No pain, no gain. Lahat ba yan? Lahat ba ng mga Kristiyano danas? Yes. Lahat, hindi pwedeng hindi. Idadaan lahat yan ng Panginoon. Pinapasok niya yan sa school of tribulation. Kasi tuturo ng Panginoon Sa pamagitan ng tribulation, natututo tayo sumunod sa Panginoon Tama? Tingin mo kaya magiging godly ka pag palagi kang pagpalain ng Diyos? Tingin mo kaya magiging masunurin ka sa Diyos pag laging ginhawa ang bigay sa'yo ng Diyos? Tingin mo kaya magiging banal ka? Hindi, di ba? Maliban na lang, sabihin mo sarili mo, masyado kang confident. Hindi papakatapat pa rin ako. Mandaraya puso, tanda mo. Madadayahin ka ng puso mo. Kaya, alam ng Panginoon, paano niya titimplahin yung kinhawa at kahirapan, kasaganaan at kawalan, kalusugan at karamdaman, tagumpay at kabiguan. Alam ng Panginoon, paano niya titimplahin yan. Hindi puro tagumpay, hindi puro kasaganaan, hindi puro kaginhawaan. Kailangan din natin ng kahirapan, ng karamdaman, ng paghihirap, ng kailangan yan. Blessing yan Diyan tayo natututo. See? Then sabi niya, I know thy poverty. You know what? The church of Jesus Christ is a poor church. Bakit? Not because of sin, but because of persecution. This church is a poor church because of tribulation, because of their suffering for Christ's sake. And Christ takes notice of this. And He commends them for their steadfastness
and perseverance despite of their poverty. Ang iglesyang ito, mga kapatid, ay literally poor. Sila po ay materially poor. Wala ho silang sariling church building. Wala ho silang malaki, magara, air condition na building. Kasi yung karamihan sa mga miyembro po nila may hirap. Wala akong kotse. Hindi po sila mayayaman. Hindi katulad nung church sa Laodicea, yung bandang, yung pinaka-huli. Mayaman yun. Pagdating natin doon, ikukumpara natin itong dalawang to. Wala na akong time eh. Yan. Dito muna tayo sa mahirap na simbahan. Kasi karamihan ng mga simbahan ng Panginoon, yan, kita niyo yan, sa paglipas ng panahon, puro mahihirap. Walang mga building. Karamihan ho sa mga pinili ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Pakinggan niyo mabuti ha. Karamihan po sa mga pinili ng Diyos para sa buhay na walang hanggan ay mga dukha. Meaning, hindi ho sila materially rich. Hindi ho sila literally poor. Pastor, saan sa Bible yan? James, tingnan niyo po. James chapter 2 verse 5. Oh. Natin. James chapter 2 verse 5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him. Now, I do understand mga kapatid na pwedeng dalawa meaning nito eh. Maaring rich sila, maaring poor sila materially at poor sila spiritually. They are spiritually bankrupt. Yan mga pinipili ng Diyos. Yung tingin lang sa sarili nila, they have nothing, they are nothing, and they cannot do anything. Wala silang righteousness of their own. Wala silang may pagmamayabang na anumang accomplishment na para isipin nila na deserving nila ang langit. Bankrupt. Hindi sila nakaabot sa pamantayan ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Yan ho yung pinipili ng Diyos. Hindi ho yung mga marurunong, matatalino, yung mga religyoso. Hindi. Akala mo, may achievement siya, meron siyang na-attain na sa buhay. Ang hinahanap ng Diyos, pinipili ng Diyos, yung bagsak, wala. Hindi niya kaya ligtas ang kanyang sarili, wala siyang magagawa. Nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling. Yan. Yan ang mga pinipili ho ng Diyos. Pero kahit na sila mahirap, they are still Christ Church. Despite of their poverty, He does not regard them nor disown them just because they are poor. Just because tayo po ay mahirap lang na simbahan. Mahirap ba tayong simbahan? Yes! Wala tayong sariling building. Nangungupahan lang tayo dito. Kami nga, nangungupahan lang dito. Hindi naman amin to eh. Ako ba mahirap? Mahirap ako. Simula na ako'y panganak hanggang ngayon. I consider myself as poor. Wala akong sariling bahay. Wala akong sariling lupa. Simula na kasal kami ng misis ko, nangungupahan lang kami. Kami po ay pilgrims and strangers lamang dito sa lupa. Pag ako'y namatay, wala ho akong may dadala. Kasi wala naman talaga. Ilang taon na tayong church, wala tayong sariling building, we can afford. Hindi naman negosyo to eh.
Ayaw natin gumamit ng mga pamamaraan ng sanlibutan para lang magka-building Nakapagtipon naman tayo ng maayos dito Lahat ng mga simbahan ng Panginoon, sa nakita ko, pag-aaral ko mga kapatid nagtitipon lang. Sa mga bahay, church in the house of Aquila and Priscilla, church of the house of Nimpas, church in the house of Philemon, church in the house. Yun ang original. Sa New Testament. Itong church sa Smyrna, poor church, literally poor, materially poor. Pero pinuri sila. Hinangaan sila ng Panginoon. He said, but thou art rich. Ano yun? Sabi ng Panginoon, poverty. Pero sabi ng Panginoon, mayaman ka. Ha? What an irony, no? Mahirap pero mayaman. Ano ibig sabihin nun? Naintindihan nyo ba yung mga kapatid? Tsaka, Panginoon mismo nagsabing, mayaman ka. Hindi sila. Hindi katulad ng Laodicea Church. Sila yung nagmamayabang, sila yung nagmamalaki, pinagmamayabang nila yung kayamanan. We are rich. We have need of nothing. Pag pumunta tayo sa Philadelphia, Laodicea Church, mayabang na simbahan yun Pero ito, Panginoon mismo nagsabi, mahirap kayo pero mayaman kayo. Bagamat ang iglesang ito ay material poor, pero sila ay spiritually rich. Rich saan? Sa utang daw. Hindi. Sila po ay rich in faith. Rich sa mga aral. Rich sa mga katuruan ni Kristo. Sila po ay rich sa salita ng Diyos. Sila po ay rich in the wisdom and knowledge of God. Sila po ay rich in love. Paul said sa mga taga-Corinto, therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us. So they abound in those spiritual graces. See that ye abound in this grace also. 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Yung mga iglesia sa Macedonia, mayayaman sila, bagamat they were in deep poverty. Pero mayaman sila sa biyaya. What is that? The grace of giving. Kasi kahit na sila dukhang-dukha, they were still able to help the poor brethren sa Jerusalem na dumanas ng famine. Basahin nyo yun, 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. Mantakin nyo po, mga poor brethren yun, in deep poverty. Nung dumating si Apostle Paul, binigay nila yung love gift nila. Ayaw pa nga sanang tanggapin ni Apostle Paul kasi alam niyo, mahihirap lang itong mga to Hindi niya matanggihan. Dalhin mo yan sa mga poor brethren namin na nasa Jerusalem. Kasi nagkaroon ng famine Parang Gaza. Ganun. Maraming mga kapatiran namin doon nagugutom. Apostle Paul, itong aming napagkayanan. Kaya nakita ni Pablo, mayaman sila sa biyaya. Kaya sinulatan niya yung Corinth Church Uy, kayo rin. Yung Corinth Church, mayamang simbahan yun. Pero, kuripot. Huling tumulong. Kaya ginamit ni Paul yung Macedonian churches bilang example para i-motivate yung church sa Corinth na magbigay. Tumulong. Mayamang simbahan. Ay tumulong. May pa itong mga Macedonian churches. Yan Yan ang church. Rich in grace. Rich in good works. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Yan. Kahit poor, nakakatulong pa rin. Nakakapag-support pa rin. They are rich with the unsearchable riches of Jesus Christ. Colossians 3:16. Sila'y mga tagapagmana ng kaharian bagamat mga dukha dito sa lupa. Ang mga kayamanan ni Kristo ay pag-aari nila. Sila ay may kaharian, mga tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Yesu Kristo. Lastly, they are rich toward God. Sila'y mayaman sa Diyos. Alam nyo, ang tao, pwede siyang maging
materially rich, financially rich, pero dukha sa Diyos. Luke chapter 12 verse 21. Last verse na natin. Luke chapter 12 verse 21. So is he that layeth up treasure for himself, o di mayaman siya, di ba? And is not rich toward God. See? Mayaman ka nga dito sa lupa, pulubi ka naman sa paningin ng Diyos. So anong nakita natin? Anong lesson? Iba ang prinsipyo ng pagiging mayaman ng sanlibutan sa prinsipyo ng pagiging mayaman sa Diyos. Iba ang Diyos. Para sa Diyos, siya ang nagdi-determine kung sino ang totoong taong mayaman. Diba yung church, Smyrna? I know thy poverty, but you are rich. Sino nagsabi nun? Si Jesus Christ. So, sinong mayaman? Para kay Jesus Christ? Kung ang Panginoon sa Kristo ay nasa iyo, ikaw ang pinakamayaman. Pero hindi ibig sabihin na itong mga dukha nakikita natin sa kalsada, mga kasamang tagapagmana ni Kristo yan. Ba hindi. Kung wala si Yesu Kristo sa kanilang buhay, pobreng-pobre sila. Pobre na sa material, pobre pa sa spiritual. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Hindi ko pag sinabing poor in the spirit, poor materially, automatic yun, sa heaven yun. Hindi Hindi ganun ibig sabihin ng poor in the spirit. Materially poor, hindi. Kahit mayaman, kahit mahirap, pag wala si Yesu Kristo, sa impyerno yan. Hindi pupunta ng langit yan. Yung poor, hindi lang sa circumstances ng mundong ito, hindi lang sa mga outward circumstances, kundi pati rin sa spirito poor. Yun na nga, sinabi ko kanina na bankrupt. Hanggat hindi mo kilalanin bankrupt ka sa harapan ng Diyos, hanggat may nakikita kang something good sa iyo, hindi ka pwede sa kaharian ng Diyos. Kailangan makita mo sarili mo na ikaw ay pulubi lamang. You are a beggar in the sight of God. And that's the reason why you need Jesus Christ. Amen. Because there is nothing that you can do. You cannot merit God's forgiveness. You cannot merit heaven. You cannot merit eternal life. You cannot merit salvation. There is nothing that you can do. All your hope, your salvation, your future, and everything depends entirely on Jesus Christ alone. Kilalanin mo yan. At yun yung tatanggapin ni Jesus Christ. Pinakita yun sa sarili niyang walang-wala talaga siya. Yun yung poor in spirit. Naging poor siya because of his sins. Naging pulubi siya sa harapan ng Diyos because of his sins. Remember the prodigal son? Ganon. Bangkarote. Kita niya yung miseries niya, yung spiritual condition niya as well as his outward circumstances. Wala na nung iniwan niya yung father niya, malis siya doon sa father niya. So ano ang nag-motivate sa kanya para magbalik loob sa father? Number 1, yung kanyang miseries because of sin, his disobedience. Pangalawa, yung goodness, kindness, mercy, love ng kanyang father. Kaya siya bumalik. Alam niya na hindi siya itatakwil ng kanyang father. Hingi lang siya ng sorry. Yun ang dapat mong gawin sa Diyos.
And may God help you. May God be gracious and merciful to you. Tayo po'y manalangin. Tutuloy po natin to next Sunday. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Napakaganda ng iyong mensahe sa amin. Very encouraging, Panginoong Diyos. Salamat sa liwanag na ito, Diyos. Na kami po, kahit na mahirap na simbahan lamang, pero hindi yan ang tinitingnan nyo sa amin. Hindi kayo interesado sa mga mayayamang simbahan. Interesado kayo doon sa, ang tingin nila sa mga sarili ng mga dukha. Nagpapakababa, nagpapakumbaba. Walang kayabangan. At nais na sumunod sa inyo. Magpaturo sa inyo. At gawin ang iyong kalooban. O Panginoong Diyos, kahit na kami ay mahirap lang dito sa lupa, in terms of material and financial things. Encourage nyo kami, Panginoong Diyos, na magpatuloy. Mas lalo kaming yumaman sa mga bagay na espiritual. Yumaman kay Kristo, yumaman sa iyong mga biyaya. At yan naman nakikita namin, Panginoon, napakabuti nyo sa amin, sagana ang inyong biyaya sa amin. Araw-araw, sa kabila ng kahirapan namin, hindi nyo kami pinababayaan. Nariyan palagi ang inyong pag-sustain sa amin, sa inyong provision na dumarating. Minsan sorpresa, minsan nabibigla kami, nagugulat. Napakabuti nyo. Sapat, Panginoon, para lang mabuhay kami dito sa lupa. Salamat, meron kaming mga tinitirhan, mga bahay, hindi man amin. Pero salamat, Panginoong Diyos. Pag umuulan, hindi kami nababasa. Pag maaraw, hindi kami nainitan, Panginoon. Salamat sa pag-ingat nyo ng aming buhay. Pag kami lumalabas, pumupunta sa iba't ibang lugar, nandiyan kayo. Pinoprotektahan nyo po kami. Iniadya sa namang aksidente, disgrasya at kapamakan. Maraming salamat. Mabuting buhay namin. May mga pagkain kami araw-araw. Malakas pa ang aming mga katawan. Yan pong mga malilit na bagay niya, no, Diyos, na-appreciate po namin. At kami po ay grateful and thankful sa inyo, Panginoon. Alam naman po namin na ang mga material na bagay dito sa lupa, pansamantala. Alam naman po namin ang aming mga buhay dito, Diyos, pansamantala. Hindi po kami taga rito. Kami po ay mga taga-langit. Kami po ay mga manlalakbay lamang, strangers and pilgrims. Balang araw, tatawagin nyo na po kami para umuwi na sa bahay hinanda nyo para sa amin. Ang bahay ng aming Ama. O Panginoon, bigay po kami ng biyaya na makapagtiis pa. Maghintay. At huwag magulmihanan ang aming mga puso. Huwag mag-alinlangan. Huwag mawalan ng pag-asa. Nagpapasalamat kami na nalaman namin na alam niyo ang aming kalagayan. Alam niyo po mga pinagdadaanan po namin, Panginoong Diyos. Sabi niyo po, I know your tribulation. I know your works. I know your poverty. Oh, salamat. You care for us, Panginoon. You care for us. Dalangin po namin na patuloy lang kaming alalayan. Dagdagan niyo pang aming pananampalataya. Ito pong church, patuloy preserve na magpapatuloy pa rin kami hanggang sa dumating aming Panginoong Sus upang kami kanyang kunin. Sana po ay mapabilang kami sa kanyang bride na pakakasalan niya, na kukunin niya sa rapture balang araw. Gawin niyo kaming matapat. Patuloy niyo kaming gabayan sa aming pong pag-aaral ng mga salita, maliwanagan pa kami, lumalim pa ang aming pagkaunawa sa iyong mga salita.
ingatan niyo po kaming lahat, ang aming sambahayan, ang aming pamilya, patuloy kaming protekta. Maraming salamat, Panginoon. At hindi po kami ganong naapekto ng bagyo. Ngayon ang bagyo ay papaalis na. Salamat sa inyong pag-iingat. At ang mga tao po natatakot sa maring dumating na lindol, anumang oras, anumang sandali. Gayunpaman, O Diyos, umaasa po kami, ingatan niyo po kami. Kayo pong Diyos namin. At nananalig kami na hindi niyo po kami iiwan o pababayaan. Gayunpaman, kahit na dumating ang kamatayan sa amin, hindi kami dapat mabahala sapagkat yan ay mga ngahulugan ng aming paglipat na sa kabilang daigdig. Kapiling na ang aming Panginoong Jesus. Kaya Panginoong Diyos, patuloy niyo kami comfort ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako, at ito po'y mapanghawakan po namin. Sa mga kamay niyo po, aming inabilin ang aming mga sarili at buhay. Maraming salamat sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali ho sa inyong lahat, mga kapatid. Tanghali na eh. Salamat po at God bless. Pasensya na, overtime tayo. Next time, back to tayo. Normal. Nga pala, next Sunday ay Lord Supper na po natin, no? Last Sunday na. So, magkita-kita po tayo. Last Sunday na next Sunday. Bilis, ano? Magno-November na. At pagandaan po natin ating banal na punan. Maraming salamat po, mga kapatid.